Hi guys! Good morning, good afternoon, good evening, and good day. This is RJYC Vlog. So ito, mag-discuss tayo. I-real talk natin yung ating mga hindi ko alam kung anong i-describe ko sa kanila. Anyways, before that, thank you for our new subscriber in RJYC Vlog YouTube channel and RJYC Vlog Facebook account. So, wag na natin patagalin, mag-real talk tayo dito sa House of Representatives. Itong mga malilinis na nasa Tridorcom na dating mga tuwadcom. Okay. So, ano ba ang ginawa nila nung nagkaroon ng pahiring dyan sa Tridorcom? Pinayak nila si MJ at saka si Crisette. Dahil sa isang pastor, claim to be a bishop or pastor sa kanilang simbahan. Alam nyo ba kung mayroon pang nakikinig sa taong ito, hindi ito natuturuan ng aral, kundi naliligaw na landas. Kung ganitong klase ng pastor ang magtuturo sa'yo, hindi ko akalain na may mga pastor pala na bully. Meron palang mga pastor na nangaharas ng mga kababaihan at nananakot. Kasi 'di ba, kung napanood nyo talaga yung nangyaring hearing, like there tinatakot nila yung mga or kung sino yung pasasagutin nila na kapag hindi sumagot na maayos, iko-contempt nila. So, kaya pansinin nyo tong si Mark, sinabi na lang niya na fake siya para lang hindi siya makontempt. Alam mo yung ifo-force mo sa tao na mag-sorry sa'yo, pero may pagbabanta. Alam mo ba, criminal minds yung mga ganyan. Yung kailangan meron kang isang gawin na isang bagay forcefully para hindi nila gawin sa'yo yung gusto nilang gawin sa'yo. Yun. So technically, umiwas ang ating mga vloggers na hindi sila makontempt by saying sorry kahit labas sa ilong kay Abante. At akala naman nitong si Abante yung pagsusorry ng mga vloggers is about what they post. Nagsorry lang sila dahil ayaw nilang makulong. Ayaw nilang makontempt. Dahil yun ang pananakot na ginawa nitong si Abante, right? So yeah. Diyan mo makikita kung anong klaseng gobyerno meron na tayo ngayon. Diyan yung nakikita kung anong klaseng gobyerno meron ang Marcos Bongbong administration. That kind of mga congressman na mananakot para lang masunod ang gusto nila. Okay? So, let's real talk. Okay, real talk natin sila. Dali lang, Makati. I-real talk natin sila. Ganito kasi yan. Bakit ba umabot sa ganyan na nagkaroon ng Tridorcom na about sa fake news ko, no? Akala nyo ba, naniniwala ba kayo na gusto nilang bumuo ng batas para ma-regulate daw ang fake news? Huwag kayong maniwala sa mga kumag na yan. Kasi ganito yan eh. Ang totoong purpose lang naman kung bakit nila ginawa yung hearing na yan ay para busalan ang bibig ng mga vloggers kasi nga kampi sila sa bangag admin, mga aso sila ng bangag administration. Yes, you are aso, aw. Para kayong magkakapatid kayo nila Claire Castro, kayong mga nandyan sa Kongreso, Tuwadcom, Huwadcom, Tridorcom, kahit ano pang itawag nyo sa mga sarili nyo. Kayo ay mga aso ni Bongbong Marcos at ni Tambanakaw. Okay? Let's just face it and let's real talk each other. Yan yun. Yan ang reason kung bakit nyo pinatawag ang mga vloggers ng Duterte supporters. Yan yun. Kasi, hindi naman talaga para gumawa kayo ng in aid of legislation shit. No. That is in aid of persecution, in aid of contempt power, in aid of abusado moment, in aid of power tripping. Yan yun. Yan ang real talk. Abante. Paduano,
Akop, ano pa, sino pa yung mga nandun, Asidre, at kung sino-sino pa na nandun. Yan ang totoo talaga. I-real talk namin kayo. Hindi nyo ginagawa yung pahiring na yan para gumawa kayo ng batas about sa fake news. Kasi kung gusto nyo gawin yan, dapat ang inimbitahan nyo yung Pangulo ng Pilipinas. Dapat ang inimbitahan nyo si Bongbong Marcos, si Lisa Tanas Marcos, ABS-CBN, GMA, ano pa, mainstream media ang inimbitahan nyo dapat dyan. Kasi sila ang mahilig mag-fake news. Kasi ang mga pinupost ng mga vloggers, it's their own opinion. It's just our opinion. And alam nyo ba, ikaw Abante, kung wala ka sa gobyerno, kung hindi ka congressman, do you think may papansin sa'yo? Kahit nga tignan, ayaw kang tignan eh. Kaya ka lang naman nababatikos kasi empleyado ka ng gobyerno, yun, ang bugok mo naman eh. Kayong mga nandyan sa Tuwadcom, sa Tridorcom, sa kung sa ano pa mang kongreso, na aso ni Tambanakaw Romualdez at ni Bongbong Marcos Bangag, kaya nyo ginagawa yung mga gawain nyo na ganyan kasi gusto nyong magpabango sa inyong boss kasi malay mo naman baka may bonus, right? Huwag na tayong maggaguhan. Huwag na tayong maggaguhan. Huwag nyo nang tarantaduhin ang mga mamamayang Pilipino. Yan yun. Kaya kayo nagpapahiring dyan dahil gusto nyong busalan, gusto nyong patahimikin ang mga vloggers ng Duterte supporters. Yan yun. You know why? You're so obvious because you are so dumb. Ang bubugok nyo, ang tatanga nyo. Dapat hindi kayo nagpahalata para hindi kayo mahalata na ang purpose nyo lang talaga ay patahimikin ang mga Duterte vloggers. You know why? Dapat nag-imbita kayo ng ibang fake news. Alam nyo ba kung sinong fake news? Yung mga Ensenada vloggers, yung mga nababayaran ni Bongbong Marcos, ni Lisa Tanas, ni Tambanakaw, ni Hontiveros, ni Laila de Lima. May mga trolls yang mga yan. Okay? Mga bayarang vloggers, yan dapat ang tinawag nyo. Kasi yung mga vloggers ng Duterte, hindi po yan nababayaran. Bakit? Hindi naman po mayaman si PRRD. Walang pambayad yan. And also, hindi po nagpapabayad ang mga Duterte vloggers. Dahil lahat ng supporter ni PRRD ay organic, totoong mga tao. Ang mga account namin, since nung nag-umpisa ang Facebook, I started my Facebook 2009. Wala pa si PRRD. Okay? Real talk lang yan. Real talk tayo. Kayong mga nandyan sa Tuwadcom, Tridorcom, Abante. Lalo ka na Abante. Napakayabang mo, alam mo ba yun? Alam nyo ba na hindi kayo papansinin ng taong bayan kung hindi kayo nandyan sa kongreso? Wala silang pakialam sa inyo. Kailangan nyo lang tanggapin yung criticism ng mga gawain nyo dahil hindi kayo gumagawa ng maayos dyan. Ang mga ginagawa nyo lang para sa pansariling kapakinabangan, yan ang totoo. Let's just face it. Huwag na nating lokohin pa ang taong bayan kasi niloloko na nga ng presidente nyo eh. Niloloko na nga ng speaker nyo. Ang taong bayan, ninanakawan nyo na nga. Pati ba naman dyan sa pakunya-kunyari yung aid of legislation shit, lolokohin nyo pa ang taong bayan? My gosh. Ang cheap nyo ha, promise. Lalo ka na Abante, napakayabang mo. To be honest. Tapos tinatanga-tanga mo pa yung mga vloggers, tanga ka din naman. You know why? Tanga kayo. Yes, kayong lahat. Hindi lang ikaw Abante, kayong lahat. Kasi kung ang purpose nyo talaga is magbalangkas ng batas about sa fake news, bakit hindi nyo inimbitahan yung number 1 na mga fake news? Alam nyo naman kung sinong number 1 na fake news, di ba? Oh, isa-isahin ko pa ba? O sige, bigyan ko kayo ng sample. Number 1 fake news, ang presidente ng Pilipinas, Bongbong Marcos Ferdinand Jr. Bakit? Sabi niya, 20 pesos na bigas. Saan nga? Sabi niya, wala daw dalang mga armas yung mga nang abuso sa KOJC. Pero kita mo naman lahat sa video, lahat naka-armas. Armed talaga sila. At gumamit ng sobrang force
para takutin ang mga members ng KOJC. Tapos to think, iisa lang yung tao hinahanap nila ha. Tas illegal pa. Kasi yung hinahanap nilang tao, wala doon sa kingdom at wala din si pastor doon sa search warrant. 'Di ba? Doon pa lang. Okay, let's just face it. Ang gobyerno ni Bangag Bongbong Marcos ay binubuo ng mga taong magnanakaw, manloloko, sinungaling, mga aso, sunod-sunuran sa mga boss nilang ang ginodiyos ay pera at kapangyarihan. Yan yun. Yan ang katotohanan. Huwag na nating lokohin pa ang taong bayan. Dahil yan talaga yun. Okay? Kayo dyan sa Tridor.com, hindi nyo na maluloko ang taong bayan. Na kunyari gumagawa kayo ng pa-aid of legislation sheet nyo. Aid of legislation, you're just gonna talk to the resource person and ask there's expertise kung ano ba yung pwedeng gawin para makapagbalangkas ng batas, kung meron ba kayong ginagawang hindi tama, or ganito, ganon. Pero anong ginawa nyo? Pinahiya nyo lang sila. Kasi nga, Duterte supporter sila. At mga kababayan, makinig kayo. Wala na po tayong aasahan sa administrasyon ni Bangag Bongbong Marcos. Dahil lahat po ng mga nasa panunungkulan under him is all abusado. Meron na po tayong silent martial law. Bakit po? Binubusalan nila ang boses ng taong bayan. Freedom of speech, hindi na yan nire-respeto. Tapos, ang pagdukot nila kay PRRD, labag sa batas. Labag sa batas. Tignan nyo, even men in uniform, wala sa tamang hulog, lumalabag na sila sa batas kasi nga yung pinuno nila wala sa hulog din. Paano ba naman sumunod ka sa isang banga? Wala sa tamang katinuan yung isip, laging lango. Anong in-expect mo? Kung ang namiminuno sa bansang Pilipinas is wala sa hulog, hindi siya leader, he's actually a weak leader. No, he's not a leader actually. Hindi ko pwedeng sabihin na leader kasi hindi ko pwedeng sabihin na weak leader kasi that means leader pa rin siya. Kasi never siyang nag-lead. Dahil pag nag-lead ka, kasama sa pagli-lead mo yung kapayapaan. Pero ang ginagawa mo ngayong kaguluhan, nagkakagulo ang bansang Pilipinas dahil sa'yo, Bongbong Marcos. Okay? Dahil sa'yo yan. Ikaw ang responsible dyan. Kasi abusado ka, kaya lahat ng mga nasa baba mo, abusado na rin. Okay? Ayan si Claire Castro, wala na siyang ginawa kundi magsinungaling. Wala na siyang ginawa kundi sang-ayunan lang yung ginagawa mo. Samantalang every time na maitatanong sa kanya, ang gagawin lang niyang pang-aw-aw niya, ang pagkahul-kahul niya about kasamaan ng Duterte. Pero never pa siyang nagbalita kung ano nang mabuting nagawa mo sa bansa. Ano na bang ibinalita niya na meron kang nagawang kinabuti at kinaganda ng bansang Pilipinas na nakinabang ang mga Filipinos? Wala, nga. So, yan na talaga ang gobyerno ng Bangag ngayon. So, real talk lang yan. So, i-real talk natin sila dahil yan ang totoo. Wag na nating paligoy-ligoyin pa. Yan ang totoo. Mga nasa kongreso na miyembro ng Tambanakaw team na ibebenta o tatapak-tapakan ang dignidad, ang prinsipyo at dangal para sa salapi. Yung mga nagpirma sa impeachment ni BP Sara, political, okay. Ang pinaka punot dulo nito is political. It's a political persecution. Kasi lahat ng ginagawa nila ay hindi nila matalo ang mga Dutertes kaya gagawin nila sa maling paraan at pang-aabuso. Yun. Okay? So, wag na tayong maglokohan. Yan talaga ang katotohanan. Okay? So, yan talaga ang katotohanan Nangawit na ako. So, wag na nating paligoy-ligoyin pa. Etong Bangag Administration Bongbong Marcos from 2022 hanggang sa kasalukuyan ay ang administrasyon ng pang-aabuso, pagnanakaw, pagsisinungaling, paglabag sa batas, lahat na. Yan ang gobyerno mo ngayon, Bongbong Bangag. Proud ka ba dyan?
Pero wag ka mag-alala kasi part na ng history yung mga pinagagawa nyo. Kasi tingnan nyo yung ginawa nyo kay PRRD, o, di ba? Na-expose kayo na wala naman talaga identities. Tapos pinamigay nyo si PRRD ng ganun-ganun lang. Pinamigay nyo siya na parang basahan. Kasi nga, Political lang talagang ginagawa nyo sa mga Dutertes. Pero nagkamali kayo. Kasi the more na ginagawa nyo yung kasamaan nyo, mas lalong nagmumultiply yung mga totoong nagmamalasakit ang nagmamahal kay PRRD at sa mga Dutertes. You know why? Because the Dutertes are only the people who actually care and did a good governance sa bansang Pilipinos. Yan ang totoo. Okay? So, hindi nyo magagapi ang mga supporters ng Dutertes at ang mga Dutertes. Maaring mabura nyo sa earth si PRRD, pero ang legacy niya hindi nyo mabubura yan. Just suck it up. Yan ang totoo. Okay? Babush.